Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan kabilang ng mga delivery riders. Ayon kay Budget Secretary Amenna Pangandaman, pinamamadali ng Pangulo ang pamimigay ng ayuda, lalo pa at may nakaamba na namang pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Anya, nakahanda na ang pondo para dito pero base sa General Appropriations Act, kailangan munang maglabas ng Joint Memorandum Circular ang Department of Transportation kasama ang DBM at Department of Energy. Nasa 3 bilyong piso ang inilaang pondo ng gobyerno para sa fuel subsidy para sa mga kwalipikadong taxi drivers, ride-hailing at delivery service riders. Layunin ng fuel subsidy program na bawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Malaya ang Pilipinas na magsagawa ng anumang aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone nito, ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Maria Teresita Daza. Sa isang panayam, nilinaw ni Daza na hindi kailangan ng Pilipinas ng anumang approval mula sa kahit na anong bansa para sa mga gagawin nito. Anya, ang mga pag-ikot at pagsasagawa ng resupply mission sa Sierra Madre ay lehitimo at pangkaraniwang aktibidad sa loob ng maritime zones ng Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian na wala sanang problema sa paghahatid ng humanitarian supply sa BRP Sierra Madre, maliban na lang noong nagdala na ng large-scale building materials ang Pilipinas. Matatanda ang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China nang harangi ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na magdadala ng sanang supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para mapigilan ang mga barko ng Pilipinas ay gumamit pa ng water cannon ng China laban sa mga ito. Kumonte ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala noong nakaraang linggo o mula ika-14 hanggang ika-20 ng Agosto. Sa ulat ng Department of Health, nakapagtala ng 789 na bagong kaso ng COVID-19. Mas konti ito kumpara sa 924 na kasong naitala mula ika-7 hanggang ika-13 ng Agosto. Ayon sa DOH, bumaba ng 15% ang daily average ng mga kaso ng COVID-19. Sa mga pinakahuling bago ng kaso ng COVID-19 noong nakaraang linggo, 11 rito ang malala o kritikal ang kondisyon. 10 naman ang tuluyang namatay. Sa kabuuan, nasa 2,765 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Nasa 4.1 milyong Pilipino ang tinamaan ng COVID-19 at mahigit 66,000 ang namatay sa sakit. Nasa 600,000 lokal at banyagang turista ang inaasahang manonood sa FIBA Basketball World Cup 2023 na gaganapin sa bansa simula sa Biyernes. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, mahigit 2,200 na ang naitalang kalahok sa gagawing palaro. Para matiyak ang tagumpay ng pag-host ng bansa ng FIBA World Cup, magbubukas sa Department of Tourism ng mga tour package para makapasyal ang mga turista sa mga kilalang lugar sa bansa bukod sa panonood ng palaro. Nakipagtulungan din ang DOT sa ibang ahensya ng pamahalaan para masigurong maayos ang mga pagdadausan ng FIBA World Cup. Katuwang naman ng DOT ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa pagsalubong sa mga turista sa mga paliparan. Mapapanood ang FIBA World Cup sa Bulacan, Quezon City at Pasay City mula August 25 hanggang September 10. Bukod sa Pilipinas, gaganapin ang FIBA World Cup sa Japan at sa Indonesia. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.